makukulong na nga lahat-lahat at magpapasko na nga sa loob ng bilangguan. Ito pong si Sara Diskaya, abay nakuha pa mga kababayan na mag-dirty ano, alam nyo na yon, di ba? Nakuha pa mamakyut, mamakyut, di ba? Nagawa pa mga kababayan. So ngayon, ito pakinggan po natin. Sara Diskaya, nag-dirty ano daw sa media bago isa lang sa medical exam. So ito, i-play po natin. Samantala sa kulungan po magpapasko ang contractor na si Sara Diskaya nang hingian ng pahayag ng media dirty finger. Ang isinagot niya, nasa frontline ng balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Kung dati nakakapag-finger heart pa ang kontratistang si Sara Diskaya, ito na siya ngayon, nagdi-dirty finger. Kuha yan bago siya ihatid sa ospital para sa medical examination. Wala talagang modo. Wala talagang modo mga kababayan, kaya dapat lang talaga na magpasko sa loob ng bilangguan niya mga yan. Dahil nga bukod sa ayaw magbalik ng pera na nakulimbat sa kaban ng bayan, maliwanag din mga kababayan na bukod sa wala nang manners, mukhang hindi naman sila nasasaktan nung nalaman nilang makukulong sila. Kaya dapat lang talaga na mabulok sa bilangguan niyang mga yan. Sa Lapu-Lapu City, Cebu, kaninang madaling araw. Kagabi, dumating sa Cebu si Diskaya sakay ng isang commercial flight mula Metro Manila. Mula sa airport, dinala siya sa Regional Trial Court Branch 27 para sa kasong graft at malversation. Kaugnayan ng maanumalang 96.5 million peso flood control projects sa Davao Occidental. Hindi na nagbigay ng pahayag si Diskaya. Mga kababayan, deserve ba? Deserve? Tama lang ba na makulong? Sa inyong palagay, deserve ba na makulong itong mga Diskaya mga kababayan dahil bukod sa ayaw nila magbalik ng mga perang nakulimbat po nila mga kababayan, maliwanag din naman na mukhang masaya pa na makukulong po sila. Ano po, dahil nga, kung titingnan nyo, sabi ko nga po sa inyo, hindi nyo dapat kaawaan yung pamilya po niyan. Bakit ko po nasabi? Kasi unang-una, kung titingnan nyo po, mapera na. Diba mga kababayan, mayaman na, may kaya na, bilyonaryo na. At yung mga anak, hindi lang po 1 bilyon yung hawak na pera di umano. Kasi kung titingnan po natin kung gaano kalaki mga kababayan, yung mga naging pera sa edad na murang edad mga kababayan, doon pa lang mapapaisip kayo Doon dapat bang kaawaan o hindi? Lalo na't mga malalaki na naman yung anak nito mga Diskaya. Anyway, tuloy pa natin. Pero humiling ang kanyang legal counsel na sa Pasay City siya ikulong, habang ang 8 pang inarestong opisyal ng DPWH umapilang sa Davao sila ikulong. Giniit ng NBI Central Visayas na walang VIP treatment. Yan ang maganda. Talagang deserve. Walang VIP treatment mga kababayan na ibibigay dito po kina Diskaya. Kung sa bahay nila may elevator itong si Diskaya, at may pa-aircon pa mga kababayan sa loob po ng bilangguan, wala daw pong VIP. Ibig sabihin, talagang kasama po siya nung ibang mga preso na naando doon. Courts have a regular visit, weekly visit sa jail facilities. In fact, we were informed by Judge Leco, they are conducting jail visits every week dito sa Lapu-Lapu City Jail. Rest assured na allowance pa sa treatment. Enero sa susunod na taon sila nakatakdang basahan ng sakdal. Kasunod ng mga pag-aresto, agad na naglabas ng pahayag si Pasig City Mayor Vico Soto na kilalang kritiko ng mga Diskaya. Sa isang Facebook post, sinabi niya na magandang simula ito pero dapat ay marami pa ang managot sa flood control scandal. Dagdag niya, huwag magpabudol sa paggamit ni Diskaya sa kanyang mga anak para magpaawa. Anya, tinulungan at tinuruan ng mag-asawa ang kanilang mga anak na magnakaw. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5. Kaya nga mga kababayan, hindi nyo pwedeng kaawaan ngayon kasi yung mga anak niya, mga bilyonaryo na yun. Kaya ayaw ng mga Diskayang magbalik ng mga nakulimbat nila na pera kasi yun na po yung iiwan nila sa kanilang mga anak. Tatanggapin na lang nila na makulong sila basta masarap yung buhay ng kanilang mga anak mga kababayan. Tama naman yung sinasabi ni Mayor Vico Soto. Bakit ka maawa? Kung sila mismo na mga magulang, hindi sila naawa sa kanilang mga anak bagkus tinuruan pa nga nila mga kababayan na magnakaw. Tama po yung sinasabi ni Mayor Vico Soto dito. Kaya nga kung titingnan po natin
Etong post mga kababayan ni former Senator Trillanes, sabi niya po dito, ito daw. Basahin po natin na. Yan. Ngayon na nakakulong na si Diskaya, dapat niyang ma-realize na ang tanging paraan para makalaya siya ay kung sasabihin niya ang totoong backer niya noong Duterte admin. Kaya siya nakakuha ng 200 billion worth of projects mga kababayan. Kaya yan na lang yung tanging paraan para nang sa ganun gumaan-gaan naman yung sintensya mga kababayan dito po sa mga Diskaya. Pero kung mananatili po silang tahimik, magiging pipe at magtatanga-tangahan na lang, wala. Diba mga kababayan, talagang mabubulok po sila sa bilangguan. Kaya nga, deserve. deserve. Na makulong sila at mabulok sa bilangguan. Alam nyo mga kababayan na doon sa ibang bansa kapag ka nagnakaw ka, talagang matindi yung parusa sa'yo. Minsan nga death penalty pa. Diba mga kababayan? Doon sa ibang bansa. Pero pasalamat sila dito sa Pilipinas, kulong lang. Kaya nga ako mga kababayan na personally, ito sinasabi ko naman po sa inyo na dapat talaga mga kababayan mabulok na sa bilangguan itong mga Diskaya. At yung mga paggamit nila sa kanilang mga anak, wag dapat kagatin ng taong bayan. Kasi paano ka maaawa kung yung magulang hindi nga naawa sa sitwasyon o posible maging sitwasyon ng kanilang mga anak. At saka yung mga anak nila mayayaman na yon, mga kababayan, kaya hindi po talaga dapat kaawaan. So ngayon, mga kababayan, bukod pa po sa mga Diskaya, mukhang may susunod na maaaresto pa. Dahil nga kung titingnan nyo, pagka ginawa to ng gobyerno, alam nyo na kung ano yung posibleng mangyari mga kababayan. Sa totoo lang, etong balak na ito ng ating gobyerno. Kasi sabi po dito, gobyerno, hindi na isa sa publiko ang plano para mapabalik si Saldico mga kababayan dito sa Pilipinas. So ibig sabihin, tahimik na pong gagalaw ang gobyerno para maaresto etong si Saldico. Kasi nga, alam naman natin mga kababayan na etong si Saldico, talagang matindi magtaguto Lalo na at sa ibang bansa po ito mga kababayan, nakadistino. So ngayon parang ang mangyayari po dito, hindi na magbibigay ang gobyerno na kahit na anong impormasyon patungkol po dito sa posibleng pagpapabalik po nila kay Saldico sa Pilipinas. Kasi nga sabi dito, basahin po natin eto. Yan. Hindi na isa sa publiko ng gobyerno ang mga sumusunod na isusulong na hakbang upang mapabalik sa bansa si dating Congressman Saldico na nagtatago ngayon sa ibang bansa. Sinabi ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro na nakapag-request na ang Department of Interior and Local Government DILG ng red notice para po kay Saldico. At kung paano ito mapapabalik sa bansa ay hindi na po ididetalye ng pamahalaan ng gobyerno. So ibig sabihin, tahimik na mga kababayan, natatrabahuin itong si Saldico para mapabalik ng Pilipinas. Yan yung maganda. Bakit natin nasabing maganda to? Kasi magugulat na lang ang taong bayan, nasa Pilipinas na itong si Saldico at napabalik na ng ating gobyerno mga kababayan. Kasi nga naman kung laging ibibigay ng paulit-ulit yung update, makakagalaw mga kababayan itong si Saldico at makakapagtago pa. Ngayon kung tahimik siyang tatrabahuin, magugulat na lang mga kababayan tayo na baka isang araw, naaresto na po yan. At kasama na ni Curly Diskaya at Sara Diskaya sa loob ng bilangguan. Ano po sasabi pa dito? Basahin pa natin. Wala aniyang timeline kung kailan dapat maibalik sa Pilipinas ang nagtatagong siko. Pero ang malinaw ay kumikilos na ang gobyerno para matukoy ang kinaroroonan nito sa tulong ng Interpol. Kung paano ito mapapabalik sa bansa, as the saying goes, do not telegraph your punches. Yan po yung sabi dito mga kababayan ni Attorney Claire. Sabi pa dito, bukod kay ko, hindi na rin bumalik sa bansa si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan matapos bumiyahe sa Amerika at dapat ay nakabalik na nitong Disyembre 17. Subalit batay sa monitoring ng Bureau of Immigration, walang record na bumalik si Bunoan sa Pilipinas. So ibig sabihin, nagtatago na rin po etong si Secretary Bunoan. So ngayon, naniniwala na kayo sa akin noon, mga kababayan, na ito pong si Secretary Bunoan, malaki ang posibilidad na posibleng sangkot. Kasi kita nyo ngayon mga kababayan, hindi na bumalik ng Pilipinas. Nagtatago na siguro sa ibang bansa.
Kaya nga ako, sa totoo lang mga kababayan, dapat po talaga mas mabuti na tahimik na lamang pong trabahuin. Ito pong si Saldico kasi kung ito mga kababayan ipapublic ng ipapublic, yung ginagawang hakbang ng ating mga kapulisan, especially yung ginagawang hakbang ng gobyerno para mapabalik ng Pilipinas si Saldico, mas madali po siyang makakatunog eh. Mas madali po niyang malalaman kung ano mga kababayan yung ginagawang hakbang ano po ng pamahalaan para mapabalik siya. Kaya mas maganda na tahimik na lamang po siyang trabahuin para nang sa ganun maaresto na rin po yan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, si Saldico lang naman yung ginagamit ng mga DDSet para tirahin ng gobyerno. Diba? Para pagsalitaan ng hindi magagandang salita, ang gobyerno, dalawang tao lang yung malimit gamitin ng mga DDSet para batuhin ng putik ang pamahalaan ni PBBM. Sino yung dalawang tao na yan? Si Saldico at si Martin Romualdez. Yan mga kababayan. Alam nyo, kapag nahuli na itong si Saldico, nakulong na yan, at napatunayan sa mga ebidensya na itong si Martin Romualdez talagang sangkot mga kababayan at makulong din. Ewan ko pa kung may masabi ang mga kritiko ng gobyerno ni PBBM. Baka manahimik na lang yung mga yan mga kababayan. Kaya nga dapat po talaga mahuli sa lalo't madaling panahon itong si Saldico at aminin lahat ni Saldico ang mga tao na nasa sa likod po niya. Kaya nga mas maganda rin mas maganda rin ilabas na rin mga kababayan nitong si Congressman Leandro Libiste yung listahan na binigay sa kanya ni Jose Cabral para na sa ganun malaman natin kung naandyan ba ang pangalan nitong sina Saldico at nitong sina Martin Romualdez. Diba? Kaya dapat ilabas na ni Leandro Libiste. At ganun din dapat mahuli na itong si Saldico para mailabas niya din ang katotohanan mga kababayan. Di po ba? So kayo, ano pa masasabi nyo? Hingil po dito mga kababayan sa pagkakaaresto dito po kay dito mga kababayan kay Sara Diskaya na kung saan saglip na magpakumbaba kasi nga magpapasko na siya sa loob ng bilangguan. Aba, nang bastos pa mga kababayan at dirty ano pang ipinakita sa media na pakikitungo. Ngayon at kung titingnan nyo rin, maliwanag din ang sinabi ni former Senator Trillanes na mas magaling kung ngayon pa lang aaminin na ano po ni Sara Diskaya yung mga tao na nasa sa likod po niya at naging dahilan ng biglaang pagyaman po dito pong mga Diskaya.